yung pag-oppose din, pag-condemn dun sa red tagging. Isang daan at 99. Iyan ang bilang ng mga mamamahayag o journalist na namatay simula noong taon ng 1986 hanggang sa kasalukuyan. Dito sa ating bansa, ang Pilipinas. Hindi lamang mga journalist ang nagiging biktima ng ganitong pamamaraan, kung hindi pati na rin ang mga normal na tao na may pakisabayan at karapatan. Noong taon ng 2016 hanggang 2021, halos 126 ng mga buhay ng mga miyembro at leader ng mga indigenous groups ang nawala. Ano nga bang pamamaraan nito na tila nakaka-alarma? Ito ang konsepto ng red tag. Years old, student. Para sa inyo po, alam niyo po ba ang red tagging? Hindi eh. Meron akong small business. Yun lang. Wala. Edad niyo po? 46? May idea po ba kayo sa red tagging? Wala. Wala talaga. I'm 20 years old and I'm a student. May idea po ba kayo sa red tagging? No po. I'm currently 16 years old po and student pa lang po ako as of now. May ideya po ba kayo kung ano ang red tagging? Wala po eh. Talamak at delikado. Ngunit kahit ganito, ay marami pa rin sa Pinas ang walang alam o ang tinatawag nilang clueless sa ganitong issue. Ngunit, ano nga ba talaga ang red tagging? Sa napakaraming naging biktima ng red tagging, maswerte at nakahanap at magkakaroon tayo ng chance ang makapanayam ang isa sa nakaranas ng pagre-red tag. Yan, so ako si yes, na red tag na ako before, and red tagging for me is basically yung yung pag-tag sa'yo, tagging someone as part of an organization na itinuturing ng gobyerno na terorista. Halimbawa, front member ka ng isang tinuturing nga nilang communist, halimbawa yung communist organization. So that's basically red tagging. Ayon sa Global Voices, ang red tagging ay ang proseso ng pag-label sa mga individual o mga grupo bilang communist fronts, communist terrorist, at communist sympathizers. O kaya naman ay miyembro ng New People's Army o ng NPA. I was first red tag doong naging editor-in-chief ako ng official student publication ng yung at the same time, nung mga panahon din kasi na yun ay volunteer correspondent ako ng isang independent media outfit na isang progressive media outfit yun. Ang pinaka naging malala kasing red tagging nung nandun ako sa dahil nga gaya nung una kong sinabi, may state surveillance kasi doon sa considering na itinuturing sila ng gobyerno as parang kumbaga front organizations na ng Communist Party of the Philippines, ganun. So, may mga, halimbawa, dahil correspondent ako, nagkakaroon ako ng mga on-cam shoot or ng mga stand-uppers na nakikita yung mukha ko, pangalan ko. May mga instances na may magme-message sa Facebook ko na, may pagbabanta na halimbawa, aabangan ka or umalis ka na dyan sa organization na yan kasi nga bini-brainwash ka nila, ganun. Parang kumbaga pumunta ka na lang doon sa mga legit daw na organizations. So ganun yung mga ilan sa mga pagbabanta. May pagkakataon din na ito naman yung nandun ako sa publication dahil nga nagpupush ng critical journalism yung school publication ng under my term, under my leadership. May instances pa noon na minessage nila yung parents ko. Nalaman nila kasi parang kumbaga yung mga lang naman to, yung mga ordinaryong tao lang din na kumbaga siguro concern nga kasi nga akala nga talaga nila is nabe-brainwash kami, halimbawa. So ayun, minessage nila yung parents ko, sinasabi nila na bantayan mo yung anak mo, mag-ingat yan kasi nabe-brainwash na yan ng mga front organizations ng CPP, NPA, mga ganun.
So yun, na-message nila yung nanay at tatay ko para lang sabihin yun. So nalaman din nila yun, yung mga ibang members ng family. So ayun, yun yung mga ilan sa... May halong takot yun kasi unang-una estudyante ka. And ang gusto mo lang namang mangyari is maipahayag din yung critical na saloobin or opinion mo towards the government sa pamamalakad nila. So papaano nito nabago yung kurso ng buhay ko? Unang-una, pinagpatuloy ko pa rin naman yung paniniwala ko na dapat pa rin maging critical ka sa gobyerno, dapat alam mo pa rin yung nakikitang mga mali na ginagawa sa bansa mo. And nagpatuloy pa rin naman ako kahit na nung mga panahon na yon may halong takot na nararamdaman kasi nga ang pinaka prime reason dun is estudyante ka. Ayun. Generally, yung mga taong nare-red tag talaga, especially yung mga siguro sabihin nating medyo nasa hotspot or mainit talaga yung mata sa kanila ng gobyerno. May talaga may banta talaga sa buhay nila. May mga instances nga, 'di ba, na may mga ilan na napatay, pero ayun, hindi naman natin nalalaman kung sino yung mga naging suspect doon sa pagpatay sa... Sa proseso ng red tagging o sa isang experience ng pagiging red tag, hindi naiiwasan ng isang tao o ng isang grupo na siya ay manmanan o kumbaga panoorin ng ibang mga tao na hindi tugma at hindi naniniwala sa kanyang mga ideolohiya o mga pinaniniwalaan. Dahil nga sa pagkaiba ng paniniwala, ay minsan ito ay nauuwi sa mas delikado pang proseso kung saan nauuwi ito minsan sa kamatayan o nauuwi naman ito minsan sa ibang paraan ng pang-aabuso katulad ng harassment through words o kaya naman ay through physical actions. Ayon sa Inquirer, ay umabot nga sa bilang na 33 ang mga aktivista o mga taong napatay noon lamang sa panahon ng pamumuno ng dating presidenteng si Rodrigo Roa Duterte. Dito ay makikita nyo ang kanilang pangalan at ang ilan nga rito ay hindi pa rin natutunton ang suspect sa kanilang pagpatay. Ngunit ay itinuturing na ang kanilang kamatayan ay dahil nga sa panre-red tag. Yung general na pagtingin ko nga lang doon, para doon sa mga pinaka nakakaranas talaga ng mabigat na red tagging, delikado para sa kanilang buhay kasi may kumbaga may chilling effect din, lalong-lalo na para doon nga sa mga naging biktima na nakaranas din ng pangaharas. And may ilan din kasi na yung actual surveillance, halimbawa sa mga offices ng ibang mga progressive na organizations, may makikita na lang sila na may mga nakabantay sa labas ng organization nila, sa office nila. So yun yung mga ilang so yung state surveillance and yung talaga yung chilling effect dun sa pangre-red tag. Maling pagtingin ng ibang tao, especially yung mga hindi siguro nauunawaan kung ano yung difference ng pagiging progresibo sa pagiging isang bahagi ng Communist Party or ng NPA, kasi magkakaibang spectrum pa yun. Pwedeng progresibo ka pero hindi ka pabor halimbawa doon sa doon sa pinaniniwalaan ng mga ibang progressive organization kasi may sarili kang advokasya. Yun yung mga pag naalala ko yun, naalala ko din yung hindi pagkakaunawa ng ibang tao doon sa spectrum na yun. So tingin ko yun pa dapat yung kulang na kailangan pang maunawaan ng ibang tao na hindi mali na lumaban, hindi mali na makita mo yung mali ng gobyerno, ng mga nasa katungkulan. So ayun, yun yung... Bakit nabubuhay ang red tag? Maling edukasyon na ini-instill siguro ng mga nasa katungkulan kasi sila rin naman yung may power talaga para mas mas maging bukas yung isip ng mga tao sa iba pang mga nangyayari sa mundo. Halimbawa na nga lang, ayun, kasi 'di ba may iba't iba kasing spectrum yung politics, may political spectrum, and ayun, nahahati sila. Halimbawa, yung right wing and left wing. Halimbawa, yung left kasi yung mga makakaliwa. Yun yung itinuturing ng gobyerno parang parang mga hindi sumusuporta sa hikain ng gobyerno. Yan, sila yung mga itinuturing kadalasan na terorista, yung Communist Party. Pero hindi lang doon yung natatapos kasi
pwedeng naniniwala ka kasi sa sa advokasya nila pero ayaw mo yung pamamaraan na ginagawa nila. Pamamaraan na ginagawa ng CPP-NPA pero naniniwala ka doon sa advocacy nila na yung equal rights kasi sino ba naman ang ayaw ng pantay na karapatan sa lipunan. So ganun, yun yung kumbaga nagpapatuloy yung red tagging kasi may miseducation tayo na dapat maging bukas talaga yung tao sa mga dapat pag-aralan nila sa lipunan. And hindi lang yun natatapos doon sa pagiging bahagi ng CPP-NPA na pinaka-itinuturing ng gobyerno na mga kalaban ng bansa. Ang tingin kong pinakarason doon, lalo na ng gobyerno, ayun, para ayaw kasi nilang may nangingialam din sa gusto nilang gawin sa bansa. Na taliwas nga doon sa gusto namang gawin ng mga naniniwala na dapat may baguhin doon sa lipunan or sa bansa. Kaya ganun, lumilitaw yung red tagging, umuusbong yung ibang klase ng pananakot or ibang pamamaraan para lang tumigil, kumbaga, yung ipinupush na adhikain ng ibang mga gusto din naman ng pantay-pantay ngayon, pantay-pantay na karapatang pantao, yung justice sa lipunan. So ayun lang, nagpapatuloy yung red tagging, umusbong yung red tagging mula sa gobyerno dahil hindi talaga sila magkakapareho ng pinaniniwalaan. Para sa iyo, ano ang pinakamasakit na aspeto sa pagkakaretag at ang physical na sakit o ang physical ba na sakit o ang emotional at mental? Tingin ko parehas eh. Kasi nung gaya ng nabanggit ko kanina, may mga na-red tag kasi na napatay talaga ng hindi, tapos yung naging kaso nila hindi dumaan sa sa due process. Kumbaga, tas hindi na nalaman kung sino yung pumatay sa kanila. And ang pinaka-background lang naman kasi nila, naging bahagi sila ng mga progressive organization. Tapos sila yung mga naging biktima ng red tagging. So isa yun sa mga pangamba. And malaki ding malaki ding epekto yun sa mental ng mga nare-red tag dahil nga dun sa chilling effect. Kasi alam natin na may mga nahaharas na nare-red tag. So iniisip natin baka mangyari din sa atin yung mga ganong bagay dahil nga nangyayari siya sa iba. Kaya may halong takot and nakaka-apekto yun sa mental na kalusugan mo. So yun ang sagot ko parehas. Kumbaga yung complex na realidad ng ating lipunan. Kasi ayun nga, yung meron tayong meron tayong kasabihan na parang kapag naging mulat ka, parang kasalanan na magbulag-bulagan doon sa ganung yun yung kumbaga isa sa mga famous na kasabihan. So yun yung kumbaga naging motivation ko kasi lalo na ngayong nalaman ko na maraming halimbawa injustices sa lipunan natin, maraming mga nangyayaring hindi kumbaga nalalaman ng ibang tao na ganito yung kalagayan ng ibang tao. So yun yung nagpupush sa akin para mas ikwento pa kung ano pa yung ibang nararanasan ng ibang tao na dapat malaman pa ng mas maraming ng publiko, ng mas maraming hani ng tao. So ayun yung totoong nangyayari sa lipunan, yung complex social realities natin. Pero ayun, na ipagpapatuloy natin yung pinaniniwalaan nating prinsipyo na kailangan natin magpahayag ng totoo. Pinaka-motivation natin para dito sa profession na to. Hindi ko siya pinagsisisihan kasi naging malaking bagay din siya para hindi yung sa red tagging pero yung kung ano yung ginawa ko before, naging malaking bagay siya para mas mahubog yung pagkatao ko ngayon and kung papaano ko nakikita yung paligid o yung gobyerno o yung mundo, kumbaga ganun eh. Nakakatulong din siya ngayon sa trabaho ko bilang mamamahayag kasi mas nagiging
kumbaga naging bias tayo dun sa katotohanan. Nagiging mas concerned tayo kung ano dapat yung malaman ng ibang tao na ito yung totoong nangyayari sa lipunan natin, kailangan nyo itong malaman. So nakakatulong yung mga ginawa ko before sa nagiging prinsipyo ko ngayon, kaya hindi siya kailangan pagsisihan. Hindi naman kasi naniniwala ako hindi naman nabahiran ng dumi yung pangalan natin nung ginawa natin yung mga ganong prinsipyo o pagiging bahagi ng mga ganong organisasyon o pagiging progresibo noon. Nakalulungkot na estudyante pa lamang si simula na siyang makatanggap ng ganitong uri ng harassment. Pero at the same time ay nakatutuwa siya dahil dito ay mapuprove natin na ang mga bata natin ngayon ay unting-unti na nagkakaroon ng malay at unti-unti nang nagkakaroon ng paki sa nangyayari sa ating lipunan at lalong-lalo na sa ating politika, kung saan ito ay makaka-benefit sa mga susunod na henerasyon in terms of pagkakaroon ng mas magandang pagkikilatis sa ating politika at pagkakaroon ng mas magandang pagre-respond sa mga nangyayari sa ating bansa. Ngayon ay natatapos na ang ating dokumentaryo at masasabi natin na kahit sino ay pwedeng ma-red tag at kahit sino ay pwedeng man-red tag. Dapat nating tandaan na ang pagbibigay ng opinyon at pagkakaroon ng malasakit sa mga nangyayari sa ating bansa ay hindi krimen. Dahil ang isang individual na namulat na ay hindi na pwedeng pumikit pa. Dapat na maunawaan ng ibang tao na may mga ganito tayong paniniwala, pero hindi ibig sabihin kalaban tayo ng bayan, kalaban tayo ng gobyerno at gusto nating masira kung ano yung halimbawa kasalukuyang sistema ng gobyerno na meron tayo.